Ryan, yun bang simulation ay sapat na o meron pang isang round bago simulan talaga yung paghigop doon sa langis sa ilalim? June, hindi pa natin tiyak kung magkakaroon pa ng panibagong simulation. Pero ngayong linggo ay hindi natin inaasahan na mag-uumpisa na yung siphoning dahil kahapon nung simulan itong paglalagay ng metal cap, June, doon sa dalawang metal cap na inilagay, iisa lamang yung matagumpay na nailagay. Yung isa kailangan pang i-adjust uli at kanina nga sabi ng PCG, aalamin nila kung ilan yung natapos na nila ngayong araw. Nasa 24 yung kailangan nilang lagyan na mga bulb ng metal cap. At kung nakakaisa pa lang, meron pang natitirang 23, June. Isang simulation activity ang isinagawa ng Salver Company para sa siphoning ng kargang langis ng lumubog na NTKR Terranova. Gumawa sila ng replika ng tangke na may lamang langis, saka pinasukan ng tubig alat sa pamamagitan ng tubo. Binugahan nila ng pressure para lumabas ang langis na lalagyan lamang ng isang bukod na container. Ayon sa Philippine Coast Guard, layunin nitong maintindihan at malaman kung epektibo ang gagamiting proseso. Simulation ay nagpapatunay kung yung pong gagawin ng ating Salvor na siphoning procedure will be effective. So as of the moment naman po, naging positibo po. Ang intention lang po natin is malaman yung viscosity nung langis na aangat po siya kapag nag-conduct po tayo ng injection ng tubig dito para ma-push over po yung langis. Bagamat matagumpay ang simulation, sinabi ni Bataan Governor Jose Enrique Garcia III na kailangan pang kumpletuhin ang plano sa siphoning kasama ang inputs ng government agencies bago isagawa ang aktwal na operasyon. Actually, hindi mo naman makikita pa, no? Kasi wala pa namang formal presentation kung ano talaga at paano nangyari. Talagang more of sila yung nag-observe and then they narrated to us that it was successful. Isa rin sa inaabangan ng lokal na pamahalaan ng Bataan ang timetable ng siphoning operations hanggang matanggal ang barko sa dagat. Wala pa. Yun din ang inaantay namin na kinakailangan natin ng timetable kasi lahat ng government agencies kailangan din sumuporta, umaksyon para alam natin kung kailan at gaano katagal magsisimula itong operation. Samantala, sinimulan na rin kahapon ang paglalagay ng metal capping sa mga bulb ng tangke ng barko. Ito ay para matiyak ang integridad ng barko at hindi tatagas ang langis kapag hinigup na ito. May report na po tayo sa Salvor, may na-deliver na po na initially na 4 na metal caps and kahapon po may isa na rin po na kinandak nila na installation ng metal capping. We will just verify and finalize lang po ngayon kung yung pong natitirang 3, so 4 na po ay na-install po successfully. June, ayon sa PCG, ito ay working plan, ano? At ang unang, yung initial na plano ay tatanggalin yung langis at palulutangin yung barko. Pero ayon sa PCG doon sa sinimulate nila kanina, nung una kasi nasa 300,000 lamang ang target na tanggalin doon sa barko. Ngayon, ang tatanggalin na yung laman talaga ng barko na langis at papalitan nyo ng tubig. Para kung sakaling paangatin yung barko, kung meron halimbawa nagkaroon ng pagbiyak o itong barko, habang pinapaangat siya, ay wala nang tatagas na langis. At kanina, ayon sa PCG, ay nakipag-coordinate na rin sila sa National Bureau of Investigation para magsagawa, bumuo ng grupo na mag-imbestiga dito nga sa paglubog nitong 3
barko dito sa Bataan. At dahil nga meron issue na umano'y sangkot yung ilan dito sa mga barko doon sa smuggling ng diesel. At sinabi rin kanina ni Bataan Governor na sapat sa ngayon ay nagsasagawa pa rin sila ng patuloy na relief operation dito sa kanilang mga constituent. Nasa 30,000 na yung mga apektado sa kanila dito sa Bataan, June. Sinasabi ng Coast Guard kanina, Ryan, yung viscosity o yung lapot noong langis sa ilalim, gaano ka-significant ito sa kanila dahil pagka sobrang lapot o malabnaw, ano yung performance, yung paghigop nila dyan, Ryan? Yun nga, Jun, kanina, nilagyan nila ng ice, ng yelo, yung paligid ng tangke, At dahil nga doon sa ilalim nga sa ilalim ng dagat ay malamig, at nung binugahan ito ng tubig na alat, ay lumabas naman yung langis galing doon sa tangke na replika. Na ito nga ay sinasabi nilang matagumpay na ganito ang isasagawa nila doon sa mismong siphoning operation. Ibig sabihin, Ryan, sa sasabi mo rin kanina, talagang uubusin yung langis. Hindi yung 300,000 ba yung sinasabi mo kanina na ng langis doon sa barko na yun, kundi yung 1.4 million na tonelada na iyon ay talagang uubusin. Oo. Doon, yung kasing laman ng barko dyan nasa 1.4 million liters. At yung unang mga sinabi ng salvaging company, Salvor Company, ay nasa 300,000 ang tatanggalin nila. Kaya lang ang problema nga, ang iniisip nila, kapag pinalutang ito at nagkaroon ng disgrasya, nabiyak yung barko, mas malaking problema ang kakaharapin. Kaya marahandahan nila itong papalitan noong tubig at iaangat yung mga yung langis na laman nito sa pamamagitan nga ng siphoning operation. So, pagka nasimula na yung siphoning operation, mga ilang araw o linggo iyan na magtatagal, Ryan, sa kanilang timetable? June, yan din ang inaantay ng PCG at ng lokal na pamahalaan ng Bataan kung gaano katagal ay sasagawa yung siphoning operation. At hanggang ngayon, wala pang ibinibigay na timeline itong Salvor Company. June. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlali, nagulat ang live mula sa Limay, Bataan.